Yan mga kalibot, tuloy pa rin ang paglilibot natin sa buong Pilipinas. And sa 4 na buwan na paglilibot namin, and bilang full-time na dito na kami sa jeepney nakatira, marami ang nagtatanong sa amin kung saan nga ba kami madalas mag-parking and baka daw delikado yung mga napupuntahan namin, lalo't may mga kasama kaming bata. Minsan sa may gasoline station kami natutulog, minsan naman sa tabing kalsada kung saan kami abutan. May mga pagkakataon sa convenience store. 1 AM na, so try natin dito, medyo malawak yung lugar nila. Try natin magpaalam kung pwede mag-park ng kahit na ilang oras lang. Libot dito tayo matutulog sa 7-Eleven, so thank you so much 7-Eleven sa pagpapatulog sa amin sa inyong parking. And minsan naman sa may tapat ng bahay, tapos nagpapaalam na lang kami. Dito guys, meron tayo nakitang bakante. Try natin makiusap, baka pwede tayo may parking dito. Ay, pwede po may parking dito guys. Amin naman yan. Nagbabalis ka po. Oo, wala problema. And madalas, mas gusto namin tumambay sa may mga libreng ilog or dagat para din na kami magbabayad at makatipid kami. And for today's video guys, dito kami sa Legazpi Albay kung saan solong-solo namin ang napakagandang dagat at kitang-kita ang Mayon Volcano. Walang bayad dito, maraming isda at may mga alimango pa. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas, kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara, sama ka! Magsisisi pangako yan sa'yo. So yan mga kalibot, kakarating lang namin ngayon dito sa Legazpi Boulevard. Dito kami sa tabing dagat. So yan guys, kakasetup lang namin ng jeep namin. Yung awning natin nalatag na rin natin, pero yung sa office sa labas hindi pa kompleto. So dito guys, start lang ng ating Starlink internet. And dito guys, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung tabing dagat dito, yung spot namin. So dito yung daanan sa may gilid ng jeep. Tapos dito guys, yung hagdan. Ayan yung dalawa oh, kanina. Yun yun naman guys oh. Yung ganda ng buhangin dito, pinong-pino sa kang linis. Para kang wala sa tabing tabing kalsada. Oh, di ba? Ano ginagawa niyo diyan? Nagagipong castle. So, dito sila guys, mga siguro mag-iisang oras na sila dito. And baba tayo. Oh, anong ginagawa niyo diyan? Wow, ganda ng castle niyo ah. Di pa nga tapos eh. Bulkan to. Sa ito mga kalibot, sa reason kung bakit gusto kong mag-travel kasama yung family. Kasi mag-iiba yung mindset mo sa buhay, mag-iiba yung pananaw mo sa buhay kapag maraming kang perspective na nakita, perspective ng ibang tao. So sa pagka-travel namin, may experience nila yung iba't ibang kultura, iba't ibang ugali ng mga taong makikilala namin. And at the same time guys, yung mundo nila, hindi lang sila nasa loob ng isang bahay, nasa loob ng 4 na haligi. Tulad nito guys, itong view namin today, yung location namin today, nasa tabi kami ng kalsada and tabi ng dagat. And dito mga kalibot, nakakatuwa na
ang nagiging playground nila is yung buong Pilipinas. And nakaka-excite lang, nakaka-proud na lalaki sila na sobrang dami nilang may experience, and marami rin silang may kwento sa mga kalaro nila and sa mga taong makasama nila. Dito guys, the world will teach them na hindi lahat ng ginagawa natin ay magiging successful sa unang try natin. May mga pagkakataon talaga na kahit ibinigay na natin ang lahat ay hindi pa rin sasapat. Oh, nag-iba! Di naman kasi lahat ng bagay alam na natin sa umpisa, lalong-lalo na sa mga bata. Wala naman talaga nagsisimula na magaling, di ba? Lahat tayo nagsisimula sa wala. Pero ang mahalaga, natututo tayo sa mga karanasan at nagiging mas magaling tayo. Tulad ng paggawa nila ng kastilyong buhangin, guguho pero hindi susuko. Oh, bilis! Bilisan mo! Wow! Ganda ang setup pa. Para ikaw yung may-ari ng dagat May ipakita ko sa inyo makalibot. You know, daming isda makalibot. Saan? Uuhuli ko kanina, Dami hindi ko nga. nahuhuli. Ay, malalaki. Dami! Pwede na yan bang ulam na? Grabe! Ibang isda na. Dami guys! Daming isda guys! Parang pag nilambat mo to, grabe! May lambat tayo dyan! May lambat tayo! Kwako. Daming isda May guys! Na dito rin! Palibot! Ayun, ang dami oh! Dami guys doon! Doon! And dahil gusto nga natin makahuli guys ng isda, umakyat na agad si Tico sa top load ng bahay jeep para kunin yung lambat natin. Yan! And dito guys, si Kuya Ed, nagre-ready naman siya ng mga pamingwit natin. Wow! Nagre-ready! And dito guys, sa loob ng bahay jeep natin, si Mami tulog pa kasi 3 AM na po siya natulog kagabi. Hindi ako natulog. Ay, hindi pala natulog si Mami. Sorry po. Night shift pala siya kagabi. And si Roan. Wow! Bakasyonista. So, siya guys yung natin. Tourist. And dito guys si Bia sa kusina natin. Ano niluto mo, Bia? Hindi ko pa alam. So, ano ba tawag dito? Dila-dila. Dila-dila sabi sindahan, no? Dila-dila daw. Okay, so mga siyang dila. So ito guys yung breakfast natin today. And ano yung Bia? Wow, meron na sinangag. Kanino kape to? Kay Jace? Saan na to? Ha? Malamig. So ito guys, malinis pa naman to. Malamig pero malinis. Sarap. Tinan mo Roan yung dagat, Roan, ang ganda. Tinan mo yung buhangin. So dito pala guys, sa tabing dagat na to, dito kami sa may bandang dulo ng ginagawa. So di ko sure kung ito ay dudugtungan pa, kung extend pa to hanggang doon. Pero dito guys, kami lang yung tao dito na nakatambay. Yan ang haba oh. And dito guys, meron pang court. Sayang wala tayong dalang bola. So dito guys, si Tico. Saan? Wala naman eh. Ayun o. Nita mo? Lain na. Lain na, Tico, ina. Ina. Baga. Oh, ina. 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 Ala. Ina. Oh. Ay, kakain yan? Ha? Kakain yan? Ewan ko. Sila Pakpot tumuturo na rin maghanap ng ano. Oh, sige pag naipit ka niyang Pakpot. Si Trin, Garnet, ito lang. Punta si Pakpot, no? Gumawa pa talaga na gaya, ha?
Dito guys, namimingwit na sila. And tingnan natin kung meron na silang nahuli after isang oras. Yan, ano kamusta? Ikaw, saan nahuli nyo? Boss, Wala pa? Naku, lugi tayo ah. Ed. Wala pa. Hirap mamangka. adi kayo yung isa? Dito guys, meron kaming dalang lambat. Pero hindi kami marunong gumamit. Tinatry lang namin kung makakahuli ba kami ng isda. So guys, mag-iisda muna kami. Kalibot, naliligo kami! Guys, epic fail. Nangyari? Crab. Ha? Crab. Naipit ka ng crab? Saan? Doon oh. Yun na. Yun na. May crab pala yun sa lalim. Ano yun? Kapatid yun nung kaninang pinatay mong crab. Nagiganti sa'yo. Ganda ng spot namin dito guys, oh. Ito lang yung parking namin. Tapos merong hagdan papunta dito sa dagat. While I waited for the sun to shine, I was crying on my own. Wala nang sa It was all a waste of time, all along. Yeah, I waited through the summertime for the sun to come around, come around, come around, come around. Oh, the rain will beat the sun, 'cause your heart is on the run. The rain will fall till we fall in love again. Titri! When your heart is on the run, Ganito nga, ganit! I will never see the sun. The rain will fall till we fall in love again. Again. So ngayon guys, lipat kami. Bali, babalik na rin namin yung jeep. Kasi guys, yung awning tent natin umaangat ng umaangat. Ito guys, pagka mapunit dyan, sobrang lakas ng hangin. Hangin kasi guys, galing dito sa kabila, yung hanging amihan. So para safe tayo, di masira yung awning tent natin, ang gagawin namin, ligpit muna yung mga gamit sa labas. Tapos ipipihit ni Kuya Ed yung jeep natin para yung ulo nandun sa kabila. Para yung awning tent natin, dito tayo nakasilong mamaya. And sakto guys, kasi maghahapon na, yung araw is andito na mamaya. So dagdag lilim sa natin sa awning tent. Kasi hindi pa naman nakaroon yung lahat eh. So ganyan talaga guys ang buhay camper. And dito pala nagkisaing sila mami habang umaandar yung jeep natin. Kumukulo na yan? Ano, buti nga wala nang sabaw. Wala na sabaw. Sakto. So yun guys, atras muna tayo. Hanap lang tayo guys na medyo mababaw. Para doon tayo bababa. Doon lang tayo akot mamaya. So doon guys, medyo mababaw. Mababaw na, pwede na, pwede na. Papihit na tayo. So bali yung balik natin mamaya doon sa pwesto natin, patras na lang. So yun guys, nakabalik na tayo sa pwesto natin. Tapos latag natin yung awning dito. Uy, sarap. Yan, refreshing. Biglang nag-press ko agad, no? Oo. So mga kalibot, maalikabok po kasi, kaya ginawa ni Kuya Ed. Nagigib siya doon. Balak niyang gumawa ng swimming pool dito. Sa kanyang ano tawag doon yung singaw ng ano?
Lupa. Ay, ng semento. Semento para bawas init, no? Ang galing, no? Bali yung Presko. init ng semento nalilipat sa tubig. Hindi na nagpe-penetrate sa atin. Wow, di na nagpe-penetrate. Kasi sabi, Explain penetrate. sabi kasi, energy cannot be destroyed or created. It can only be transferred. Kaya heat is energy. So, yung dapat mapunta sa atin, inabsorb na siya ng tubig. Wow. Yes, prof. May gamot. Thank you for the new lesson. So, in short, the heat transferred to the water. Yes. Wow. Ang galing naman ni Bento ko lang Professor. yun. Google mo na natin. Ay, po. Kain kayo makalibot! Kain tayo, guys. Kain po, makakalibot! I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. So ayan mga kalibot, pahapon na. Sila Kuya Ed, namimingot sila. Haba naman yung Kuya Ed. Anong balak mong hulihin dyan? Pating. And dito guys si Tiko. Ano Tiko? May pang-ulam na ba tayo Tiko? Wala pa. Wala pa. Lahat makahuli kayong 2 kilo. Malas itong dagat. Walang isda. Walang isa. Yan guys, andun yung jeep natin sa may taas. And punta natin sila mami. Dito naman sila sa tabing dagat. Nagme-merienda sila. Si Pio, swimming. Wow, kitang-kita ko yung pagkain ni Rowan ah. Sarap. Tingnan. May ganito palang flavor, no? 5 lang per tinapay. Bye guys. Inaya na rin namin yung mga kasabay namin maligo kasi naya kami lang yung kumakain. So, dito kami sa tabi ng kalsada. Daming mga bata. Naglalaro. Ang ganda ng Mount Mayon, no? Tapos, nasa tabing dagat kami. So, yung aking, unikuiho, ayan, nakikipaglaro. Ay, hindi pala yung unikuiho ko. Ha? Asan yung anak ko? Sino yun? Ay, ayun pala yung unikuiho. Kita dito? Hindi ko kasi kita eh. Ay, mga kalibot! So, ayan ang kanyang mga newfound friends. Naglalaro sila ng buhangin. Ayan si Daddy. Siya, sa ganun, tanaw niya eh, oh. Ako kasi dyan ako nakatayo, love. Hindi ko kita si Jace. Kaya napatakbo ako kasi hindi ko siya nakita eh. Tingnan natin mga kalibot. So, sa bahay namin, wala siyang kalaro ng mga ganyan. Kaya kahit na nagbabatuan sila ng buhangin, I know it's a risk, pero nafe-feel ko na sobrang saya niya dito. Kasi kahit na hindi niya kilala yung mga yan, and hindi siya nakakapag-Bicol dahil Tagalog and English lang talaga siya. Pero tingnan niyo naman, nag-a-adjust yung mga bata sa kanya. Parang yun yung isa sa pinakamagandang ugali ng mga Pinoy, maski sa mga bata. Parang na-instill na sa kanila yung ganon. Na talagang nag-accommodate sila ng mga tourist or ng hindi nila kakilala talaga, and accommodate nila na as if kabilang doon sa lugar nila or parang locals din siya. So sila lahat nagtatagalog para sa kanya. Ang ganda talaga ng Mount Mayon sa background. Kasi kuya si Daddy. Ayan si Kuya Ed. Ganda na bahay mo dyan ah. Sarap tulog. So, ayan mga kalibot.
naisipan lang ni Daddy, sabi niya, ayoko na kumain. Kasi ang laki ng tiyan ko. Ano yung effects ng nginig-nginig boses? Tapos sabi niya, hindi daw siya kakain. And, dinala niya po talaga itong kanyang mga anong tawag dyan, love? Gym equipments. Mga bakal equipments. Tapos sabi niya, di bali na maiksi, basta nakapagsimula. No? Regardless daw. Tagal planong gustong mag-workout ulit. Lagi akong tinatamad. Keso mainit, keso umulan, keso kulang ng gamit. Daming dahilan. So, naisip ko na kahit anong bagay, sabi nga ng diba, ng Nike, just do it. So, hindi ka man magaling sa simula, okay lang yan. Ang mahalaga, nasimulan mo. Kasi magiging tuloy-tuloy na yan. Habang tumatagal, gumagaling ka. Habang tumatagal, minamahal mo isang bagay. So, kung marami kang mga what if, ganun. So, kailangan mo lang magsimula.